Mapapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man lang sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga mali. Hindi naman po ako gumagawa ng Pero yung mga barkada ko po kasi, mga magdanakaw kasi. Oo, hindi ka na gumagawa, pero kasama mo sila. Anong tawag din po nun? Kahit hindi mo ginagawa, kamatis, isang bulok na kamatis, lagay mo sa buong isang tray yan. Lahat yan magiging bulok, kahit hindi ka bulok. Napakasama na po ng mundo sa panahon ngayon. Kaya kung mananatili tayo na namumuhay ng labas sa kasalanan sa mundong ginagalawan natin, napakalinaw po, mapalad tayo hanggang sa huli. First John, patuloy po natin, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan. Ano yung sanlibutan na yan? Party-party, sugal, alak, inom, babae, lalaki, babae sa babae. Ako natutuwa po sa bagong bill ni bagong presidente, si Trump. Pagkaupo ni President Trump, anong una niyang pinirmahan po? Only male and female gender in all official documents in the USA. Nilimitahan niya yung LGBTQ, RSQWXYZ. Kung may tigiya po, ano pa po yun? Na rights namin, kaya pagdating sa mga document, sex, gay. Gender, gay. Dalawang klase lang naman talaga po babae at lalaki. Bakit niyo pinipilit? Kaya tuto ako po. Nakita ko lang, nabasa ko sa Facebook. That pinirmahan niya. So hindi niya yung authorize ngayon. Nagbibigyan na sila ng konting limitasyon. Hindi lagi mo isususog, right ko to, right ko mabuhay. O sige, right natin lahat. Pero when it comes to official, kung saan ka lang, doon ka. Sabi ko, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masasamang pita ng mga mata, ay ang kapalaluan sa napakasarap kong pakinggan ito pasahin pa ulit-ulit. Subukan niyo pong ito kabisaduhin. Pag ito ay nakatkat sa isipan niyo, magtotohins ka ba, uurong ka na. Pag inaya ka kanili kong pali uminom mamaya, Brad, sigurado ako sa inyo, pagkabisado mo to, uurong ka. Okay. Yung mga si girlfriend mo, yung mga second, kabit nyo, sigurado ako, matutuwa ang misis nyo. Ay, wala, tama si Brother Nelson. Kaya pala yung mister ko maaga nang umuwi ngayon. Napakasarap pakinggan. Simple po. Kapag tayo ay nalinong sa kasalanan sa mundong ito, wala sa atin ang Panginoon. So, ano ituturo mo sa anak mo kung ikaw gumagawa ka ng mga gawaing sanlibutan? Colossians 3:2 po, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Lahat po ito gawain dito. Kahit sabihin niyo pa po na tayo ay matetempt at matetempt tayo. Lalo pa kung mahina ang faith ng bawat isa sa atin. Kaya po tayo nandito nagpapalakasan tayo palagi Hindi ka sasamba. Araw ng linggo, nasa MOA ka, nagmamadali kang makapanood, makapila doon sa BPS. Inuna mo pa yun. Paano lalago ang iyong faith? Okay? Watch yourself and do not forget God. Alam mo yun,
yung sakit po natin ng lipunan, mga kasalanan natin dito? Unang-una yan, isasatisfy ka niya eh. Ay, ang sarap pala nitong chonky na ito. Okay? Then, kapag nasarapan ka na sa isang bagay at paulit-ulit mong ginagawa, makakalimutan mo na Diyos eh. Teka muna, mas masarap ito kaysa sumamba. Pansinin niyo po yan. And then finally, susundin mo na yung mga kasalanan na yun. Gagawin mo na. Ipapractice mo na dahil nasasatisfy ka eh. Nabibigay yung fulfillment ng ating katawan lupa eh. Until nagwagi si Satanas sa buhay natin. Hinayaan nyo na i-overrule kayo ni Satanas. Kaya magulang, mga matatanda, o kahit sabihin natin hindi ka na magulang, magulang po being parents ha, hindi yung magulang ka dahil makunta ka wise. Okay? Yung ibig sabihin po bilang isang magulang, okay, para natin maakit ang ating mga anak, ang susunod na henerasyon. Ang ating kapwa, hindi na yung ating mga anak, yung kapitbahay nyo na lang eh. Yung mga mahal nyo sa buhay, mga kapatid ninyo. Bago nyo mapasunod at mailapit, kailangan ay magpakita tayo ng isang magandang ehemplo. Pakita nyo sa pamamagitan ng ating mga pagsasalita. Pakita nyo sa paraan ng ating pamumuhay. Pakita nyo sa inyong mga araw-araw na gawain na tayo ay lumalago. Yaman-yaman mo, pero hindi ka nagbibigay sa kapatid mo ng halos gutom na. Ang na maibigay lahat, siyempre para sa iyo din. Okay? Kung kaya mo, hanggang kaya mo, kausapin mo. Kung mahal mo ang pamilya mo, ano ba yung pasabihin mo? Sama ka naman, samba ka na lang. Huwag yung tutulog-tulog ka na lang dyan. Gumawa ka ng paraan. Be a good role model, not just to your child, but to your loved ones, to your parents, to the community, and even to your student. Ako po, kahit kuminsan alam kong ayoko o mali, ba't nag-i-inject po ako kahit pa paano? Kung kaya ko't magagawa ko ng paraan. Kaya nga daw po, it is very imperative that parents be a good role model. Makikita po natin yan sa Titus. Titus 2:7, ang sabi po dito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang ulira. Model, sabi ko. Sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian at kahusayan. Tuloy po natin, pangungusap na magaling, na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya. Ano po ibig sabihin nito? Huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi nakikitang tama sa iyo. Dahil yung nakikinig sa iyo, pwede kang sumbatan, oy, bakit mo magsalita ka, kala mo napakalinis mo? Sabi po, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya. Bakit mo hahayaan na sumbatan ka o magsalita na hindi maganda kung ang tinuturo mo ay mali? Magpakita ka ng tama. Magpakita ka na kung saan ikaw ay kanilang magiging role model. Pero bilang magulang, bilang ama, okay, may malinaw na tinuturo po sa bawat isa sa atin. Sa Proverbs 13:14, ang sabi po, huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Iyong hampasin siya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluwan. Iba na yung magulang ngayon. Kaya mo siya. Kutya, nagbibigay na siya ng sakit sa dibdib ko. Pabayaan mo yan, buhay niya yan. Madalas sinasabi na ilang matatanda yan, pabayaan mo yan, may isip na yan eh. Eh kaso nga yung isip niya mali.